Kamusta? Parang inaantok kayo. Praise the Lord. Galing ano no, na mga gawain natin, di ba? Then konting pahinga. Praise God. Dito na naman tayo for our, ilang weeks na to? Third? Our third, actually fourth. The first one was our orientation. It's the third week of training. Kumbaga, sige po. Before we are going to start, wala pa si Ate Cha. Coming siya? Oh, kasi alam niya na siya ngayon. No, and nag-forward siya kahapon sa akin ng kanyang pong material na. So, praise God. Habang hinihintay natin siya, check ko lang sa bawat isa po yung updated natin na list kasi merong mga hindi nagtuloy. Diba? So, from Joshua, just let me know po kung tuloy-tuloy pa si Belle de la Cruz. Tuloy? Patricia de la Cruz, tuloy. Faith Lynn Inventor, tuloy. Si Rhoda at si Nairuba ang hindi. Okay? Alright. Si Leah, of course, tuloy. So, we have now 4 na lang sa Joshua. Okay? So, you'll be one group instead. Okay? So, we have from BNE, Sahara, andito, si Joy, andito, si Ate Venus, wala pa? On the way. Pastora Gina is here as well. Praise God. Okay. From SGC, Michelle, okay, and si Danica nag-withdraw. Ikaw na lang ang babae sa George, sa SGC. Sa GSMCM, si Rose Ann nag-withdraw. Opo. Ha? Ha? Meron pa naman natira. Si Ate Donna andito. Alright. Dagdag from GSMCM, we have sa sisters natin. Ha? Si Lavinia. Oo. Yeah, I think. Si Lavina Benito, wala, nag-withdraw. 100,000. Si Mary Antoinette Plazos, tuloy. Praise God. Amen. Okay. And we have Ate. Kuya Renz po. Sa sisters muna tayo. Praise God. Sit-in. Okay, sige. Praise the Lord. Pero kung mag-decide ka na mag-invest kasi marami nag-withdraw. Okay. So, let's go. So, yun ang mga sisters natin, ha? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na lang na natira out of 16. Alright, sa brothers naman, from BNE, we have Levi. On the way ka po. On the way din. Wala pa. Si Julius Jojo Manga. We have Lexter. Lexter is here, yeah? Ay, okay. Ivan is here. Alright. From SGC, we have PJ. Okay. Raven. Alright. Froilan. And Manuelito. Okay. Oops. Okay. We have CKGM. Wala na sa SGC, sa brothers. 4 lang kayo. Sa CKGM, we have Jonathan. Benhar, and Roland Cortez.
And sa GSMCM si Reyna. Okay. So, nakita niyo na yung mga groupings ninyo, di ba? Our, tawag dito, our temporary groupings for the exercise. Wala nang sumagot, ang takot na yan. Kapag-withdraw na eh. Kinabahan na ba? O nag-imbestiga ako sa mga pastor ninyo. Hindi naman. May check lang ako. Alright, so we have yung groupings lang natin from Joshua ang nabago. It's because may dalawa tayo na nag-withdraw. So, ang mangyayari kasi, no, supposed to be, is Joy, Venus, Ivan, and Jojo. And group 4, si Giselle from CKGM, Jonathan, Benhar, and Roland. Group 5, ay, si Roxanne. Ayun nga, yun ang tinanong ko. Kulang pala ito. Full name ni Roxanne? King. So may isa pa tayo. Okay. So, group 4, 5 ang miyembro. Giselle, Roxanne, Jonathan, Benhar, and Roland. Group 5, 5 din from SGC. Si Michelle, si Raven, PJ, Froilan, and Manuelito. And group 6, we have GSMCM. Si Rose Ann, out na ba si Rose Ann? No? Si Ate Donna, si Reynald, and si Mary Antoinette Lash. Tatlo na sila. Kayang-kaya yan. Praise the Lord. Okay, so are we ready? So mamaya I will give you instructions, but we'll go first with our lecture, no? Because today we will deal with how to improve your worship leading, which is very, very, very important. Okay? So from a sister that whom we know na talagang matagal na rin po siya na nagsiserve kay Lord. Amen? In terms of worship leading. Now, worship leading is not about skill. It is about our connection with the Lord, our relationship with God, how we relate with people, because we have a very intimate relationship with the Lord. Amen? So before that, can I ask everybody to stand and let's pray? Alright, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Let's pray. Lord, thank you, Jesus, for today, Lord God. Salamat, Lord, sa kabutihan niyo, Lord God, sa kadakilaan niyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na sa araw na ito kami inyong inihanda. Dahil, Lord, natapos din po namin, Lord God, ang aming pong gawain, Lord God, sa kanya-kanyang mga churches, Lord. You have set our hearts, Lord, right? And you have given us this opportunity, Lord, na mas lalo pa po, Lord, na matutunan, Lord, kung paano ikaw namin sambahin, Lord Jesus. Thank you for calling us by name, Jesus, into this very opportunity, into this training, O Lord God. Alam po namin, Lord, marami pa po kaming dapat nahasain sa buhay namin at sa paano namin, O Lord God, na ibigay sa iyo, Lord, ang natatanging pagsasamba sa iyo, pagsisilbi sa inyo, Panginoon. Lord, we are here because we want to serve you. We are here, Lord, because we love you, Lord. We are here, Lord, because we want to commit ourselves, Lord, in giving you glory and praise, Panginoon. Kaya, Lord, samahan niyo po kami sa hapon na ito, Panginoon, para patuloy po namin, O Lord God, na matutunan ang iyong pong ways, O Lord Jesus. At matutunan din po namin, Lord, kung paano din po, Lord, pahalagahan ang mga talents and gifts, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, O Lord God. Kaya, Lord, we give you glory and praise, Lord, sa bawat isang kapatid na nandirito, O Lord Jesus Christ, na naghahangad po, Lord, na lumago pa
para ikaw po, Lord God, ay amin pa rin po, Lord God, mabigyan ng natanging pagpupuri, Panginoon. Bless us, Lord, today, and seal this place with your most holy and precious blood, Lord God. Protect us, Panginoon, at buksan niyo po, Lord, ang aming mga isipan, aming mga puso, na ito po ay maging open, O Lord Jesus, sa mga ituturo sa amin, O Lord God. May we embrace this with gratefulness and with gladness in our hearts, Lord. At Lord, patuloy po namin na ikaw po, Lord God, ang itatalaga, Lord, sa mga puso namin bilang aming hari, bilang aming Diyos. Salamat, O Lord. Kaya, Lord, sa iyo lamang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Let's all sit down. Welcome again po sa atin pong third session of our training. Hindi po, si Ate Chan. So, praise God. Arrange lang nila. Kailangan yata tulong si Deb. Okay, so sa hapong ito po, we have to deal with the very first part of it, which is our pagbabahagi. No, our lecture, it's not actually lecture, but it's our sharing to you how we improve in worship leading po. Okay, sa pagkabanggit po kanina, na isang kapatid natin na matagal na rin pong nagtuturo at matagal na rin po na ginagamit ng Panginoon in serving the Lord at patuloy na magsisilbi kay Lord, not just in worshiping, but also in teaching us ways and means how to improve our worship leading. However, worship leading is a unique aspect of our life as servants of the Lord. Kasi hindi naman pwedeng tutularan natin ang buong buo, no, ang kapamaraanan ng isang worship leader. Because the Lord will lead you somehow and the Holy Spirit will give you the right ways, which is sakto din para sa atin. Kasi yung pakikipagniig natin sa Panginoon at siya rin magtuturo sa atin kung paano natin i-relate ito sa mga tao. Hindi po pwede po na kokopyahin natin ang isang kapamaraanan sa tao, but you have to find your own. But worship leading also has its techniques. No? We have technical, but we also have the spiritual aspect of growing and becoming the right servant of the Lord in worship leading. So lahat tayo, hindi lang po mananatiling backup leaders or backup vocals. No? We have to aspire even more na maging worship leader. Minsan nga, kung nakikinig tayo sa mga iba-ibang mga worship groups, no, sabi nga nila, the Lord needs worship pastors o worship leaders talaga. Kasi lahat naman tayo pwedeng kumanta. Matutunan natin ang kumanta. But the one who leads the congregation into worshiping the Lord in its highest place, yun po ang hinahanap ng Panginoon. Yung totoo. At saka bukal sa loob niya talaga na mag-commit to worship the Lord. And hopefully in this training, even though it's a crash course, ay may babahagi namin sa inyo yung mga special tips or even mga sharings natin na kung saan it will be based from experiences how the Lord touched us already, no, in terms of leading the people into worship. At ano din po ang mga ibinahagi sa atin, no, or sa amin ng Panginoon para kami din ay matutong magpuri sa Panginoon. This is what we are going to share to you. And this special sister, no, is going to tell us about everything she knows in worship leading. It would be her personal way, but with biblical basis, kasi kailangan po natin na ibigay ang pagpupuri na naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. But that relationship we have with the Lord also leads us to knowing the best way to worship God. Amen? So let's welcome po si Ate Cha from GSMC. Amen. Praise God. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise God. Open-minded po ba kayo? Okay. Wala pa akong networking na ibibigay sa inyo. Kailangan po kasi maging open-minded natin sa ating topic for this afternoon. Bakit po kaya? Kailangan po natin maging open-minded kasi kung gusto po nating matuto, kailangan po we have to open our minds, we have to open our hearts, para po mas matuto tayo, and we will be encouraged also. Aside from learning, we will be encouraged po from not only my personal experience, but also po mga experiences din po ng mga worship leaders na narito ngayon. Once again po, good afternoon. Ako po si Ate Cha from GSMCM. I'm not an expert,
But by the grace of God po, ang Panginoon po ang nagli-lead po, first and foremost sa akin, in leading also the congregation in praise and worship. So wala po tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon dahil kung wala po ang grasya ng ating Panginoon and even the very leading of the Holy Spirit, we cannot stand before in front of the congregation, even before God. Amen po? Amen. Amen. So before po tayo mag-start, magkaroon lang po tayo ng short prayer for the guidance of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. We thank you, Lord, because you have given us the opportunity to widen our horizon, Lord God, in praise and worship leading. Hinihingi po namin, Panginoon, ang guidance, Lord, even the leading of the Holy Spirit to teach us, Lord, to encourage us, make us learn new things, Lord God, sa pagbibigay papuri sa inyo, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na buksan namin ang aming mga puso't isipan, Lord God, that as we learn, Lord God, in praise and worship, Lord God, our hearts, Lord God, will be more closer, Lord God, and become intimate, Lord God, of our relationship with you, Panginoon. Dahil wala po kaming ibang magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Dinadakila ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, this afternoon po, we are going to talk about the preparations before worship leading. But before that po, meron pong isang katanungan. Before po kayo naging worship leader or even backup singers po sa inyong kanya-kanyang churches, what makes you hesitant to be in that position or to be in that ministry? What makes you hesitant to lead a worship service? Marami pong bagay or marami pong mga katangian minsan ng tao that makes him or her hesitant to lead a worship service. Amen po? But I just put two things po na pwede pong maging hindrance po for us to lead a worship service. First po is ang pride. Amen po? This attitude po is a big no-no po talaga when we are serving God. Bakit po? Kasi sabi ko nga kanina, wala po tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Amen po? We have to recognize and acknowledge that our gifts are given only by God. Yes, siguro po nung yung mga nanay at tatay natin ay may mga magagandang boses po na naipamana po sa atin. But those voices po, or those talents, came from God alone. Amen po? So we have to acknowledge it. And those talents po should be used for the glory of God. Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa James 4:6, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Minsan po may mga times din po na tumatayo na sa pulpit ang isang worship leader and meron po siya minsan ugali na pride. Alam niyo po, hindi po siguro ma-recognize ng congregation minsan yung pagmamataas ng isang worship leader, but the pastors, the elders, malalaman po nila when the worship leader stands in the pulpit and sing, and yung heart niya po ay hindi po para sa Panginoon. Parang showcase niya lang yung kanyang talent. Amen po? Given na po sa ating mga Filipinos na magaganda po talaga ang mga boses natin. Nabiyayaan po talaga tayo ni Lord na ang magandang boses. Amen po ba? Amen, amen. Amen. Pero yung boses na po yan, dapat po ginagamit po natin sa kapurihan sa ating Panginoon. Amen po? And one way na magamit po natin ang ating boses is to worship lead. Amen po? And the second thing po is insufficiency. Pastor, wag na po ako mag-worship lead kasi hindi naman po maganda yung boses ko. Parang hindi naman po ako akma dun sa pagtatayo sa worship lead. But alam niyo po ba, when you feel insufficient, you have to be totally dependent and submit to God that He alone
can make the congregation draw near to the praise and worship. Hindi po tayo ang gumagalaw. We are just instruments of the Lord. Amen po? To lead the praise and worship. Kasi kung ako lang, hindi ko po kaya. Sa sariling kong kakayanan lang po. Siguro po kung i-entertain ko po kayo, kaya ko po. But to lead you into the throne of praise, sa paanan po ng ating Panginoon, hindi ko po kakayanin kung wala po ang banal na Espiritu. Kaya napaka-importante po ng ating relasyon sa ating Panginoon, our intimate relationship with God, kasi makikita po yan when we are leading the praise and worship. Amen po? Wala po tayong maitatago kay Lord. Kung maitatago niyo po yung maskara nyo sa harap ng congregation, but the Lord sees your heart. That's why you have to make sure that before you stand in the pulpit, nagpapalinis po tayo sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Praise God. And once we are called by God, there's no way for us to escape but to fulfill our ministry in the church. Pag tinawag po kayo ng Panginoon, kahit sa ang sulok man po kayo ng mundo, pag gagamitin po kayo ng Panginoon as a worship leader, gagamitin niya po kayo. Amen po? Amen. And one more po. In John 15:16, sabi dito, "Yet ye have not chosen me, but I have chosen you. I ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Lord in my name, He may give it to you." If you feel insufficient, if you feel na parang hindi mo kaya, surrender it to the Lord. Amen po? And God will complete kung ano man po yung kulang sa atin sa pagpe-praise and worship. Amen po ba? Amen. Praise God. So let us go na po for our preparations before worship leading. First po is, syempre pinaka-importante po is our quiet time with the Lord. You will receive the very message of the Lord and the Holy Spirit through our quiet time. Di po ba, when we are being used po in the ministry or even not in praise and worship po, sa kahit anong area po ng ministry, lagi po tayong makikinig muna sa banal na Espiritu kung ano po yung mensahe ng ating Panginoon sa atin. Because those, or that message will reflect also sa song choices po na pinipili po natin or sa mga songs po na pinipili po natin para po gamitin sa praise and worship po or sa ating line-up po. So, pag nagka-quiet time po tayo, di po ba, may inire-reveal po na message ang ating Panginoon. And those verses po minsan, nagagamit po natin yan for encouraging the people po, especially when starting the opening song or the worship songs po, or even in praise po. Amen po ba? So, very important po na meron po tayong quiet time muna sa ating Panginoon. Lord, ano po ba ang nire-reveal niyong message sa akin? And sometimes po, alam niyo po ba na ang quiet time po, pag ni-reveal na po ni Lord ang message sa inyo, and gagawa na po kayo ng line-up, minsan naaakma po siya sa message ng ating pastor. Amen. Amen po? Amen. Praise God. So next po, aside pa po pala sa quiet time, one important thing din po na pag magpa-praise and worship lead po tayo, although yung iba po siguro, iba-iba po kasi yung styles minsan po in preparation of praise and worship leading. Sa experience ko po kasi, I do prayer and fasting po. You empty yourself po physically para the Holy Spirit will fill you up. Maging empty vessel po tayo para yung Holy Spirit po yung magpupuno sa atin. At pag umapaw na po yung presensya ng banal na Espiritu, it will run through po sa congregations when you lead the praise and worship. Amen? Amen. Amen. Let us not compromise po kung ano po yung mensahe na binibigay sa atin ng Panginoon at kung ano po yung natanggap natin sa Panginoon. Let also the congregation receive kung ano po yung ibinigay sa atin ng Panginoon during our quiet time. Amen? Next po. So, number 2 is song selections. Song selections po, it should be timely to the message. Kaya, gaya po ng sinabi ko kanina, sometimes during your quiet time po, when you select the songs po sa lineup nyo, minsan nagko-coincide din po siya sa message ng pastor, kahit hindi nyo pa po tinatanong yung pastor nyo or yung messenger po. If
Minsan po, pwede din po kayo na magtanong sa messenger nyo. Like for example, sa Friday service si Pastor Mike may message. Pwede nyo po siyang i-message. Pastor, pwede po bang malaman ang message nyo for Friday service natin? Para din po, may align nyo po yung mga song selections na gagamitin nyo po for the lineup. Kasi mas maganda po yun na mas mananamnam ng congregation, even ng music team, yung mga awitin, pag align po siya sa message ng pastor. Minsan din po kasi nagpapa-altar call yung pastor, so hindi na kailangan ng pastor minsan na mag-prepare pa ng song kasi yung mga songs mismo na prepare nyo sa praise and worship are the same songs po na naka-align sa message ng pastor. Amen po? Amen. Amen. And also, as much as possible po, we have to be familiar and memorize natin yung lyrics ng song. Amen po? Hindi po pwede na ang congregation ang mag-lead sa atin sa lyrics ng song. Kasi tayo po ang worship leader. Amen po ba? Do not choose a song that is new to you. And if you're not confident enough to lead this song to the congregation, siguro po kung may gusto po tayong i-introduce na new song, pwede po natin gamitin ito sa mga offertory muna or sa mga as closing song, mga ganun po. Pero wag po siya nating ilalagay sa praise and worship talaga. Kasi baka mahirapan po tayo. We are talking about technicalities po dito sa praise and worship po ano. So, for example, bagong-bago sa iyo yung kanta. Meron po akong napakinggan ngayon na song na I think it's from Elevation Worship yung praise the Lord, oh my soul. Di po ba parang bago po sa pandinig ko. Maganda po talaga siyang gamitin as sa praise po. Yes, maganda po. Alam ni Kuya Man. Pero kung hindi po tayo familiar sa song and hindi po natin master yung song, better gamitin na lang po natin as offertory song or gamitin po natin sa, for example, minsan ginagamit sa victory, parang ganun. So, ma-familiarize din po ng congregation yung kanta. Masabayan din po nila. Amen po. Mas maganda po kasi na familiar po tayo at alam po natin talaga yung song na kinakanta natin. Minsan po kasi yung mga flash po ng mga lyrics ng songs po, hindi natin alam. Technically baka mawala po yung lyrics ng song. So para hindi din po tayo mawala. Amen po? Amen? So kailangan po familiar po tayo sa song. And also, yung song selections po natin, iba-iba po kasi yung themes ng songs. If alam niyo po ito, meron pong songs na man is singing to God and God is talking to man in the song, or man is encouraging man to the song. Amen po. Ano po yung ibig kong sabihin nito? For example po, yung man to God. Kung familiar po kayo sa Pintig ng Puso. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso. Di po ba? That is a song of man to God. Amen? Declaring the greatness of our Lord. Di po ba? Amen. So ano naman po yung God to man? Yung ano po? I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I send my words and heal your disease. I am the Lord your healer. Amen? Ano naman po yung yung first po is man to God, the second is God to man, at ang man to man naman po, yung for example is let faith arise. Di po ba? Let faith arise, I lift my hands to believe again. So, yun po yung mga samples ng songs na yung iba't iba po yung theme. And also po, we have to take note din po, sa ating praise and worship, meron po tayong welcome song, opening song. Sa amin po, may opening song po, may welcome song, dalawang praise, dalawang worship, and then offertory, may closing song din, and then victory song. Sa inyo po ba? Saang church po? Sorry, te? Sa Joshua. Ano po yung pagla-line up po ng song nyo?
opening song, tapos isa pong praise, isang worship. Closing amen. Praise God. Sa grupo ng CKGM, paano po yung line-up niyo, ate? The same din po. Amen. Praise God. Sa Unique, Kung meron sabihin ba? daw niya ulit, Apa, huwag the same sabihin mo yung oo nga. walang the same dito, walang copy paste. Okay, sa CKGM po, isang opening, dalawang praise, dalawang worship, and then isang highest, one worship. Sa CKGM po, one opening, and then two praise, and then one worship, and one highest worship. Ganun po. May leveling yung worship nila, ate. Praise God. May closing song po ba tsaka May victory? closing, ang victory kasi namin, kinukuha na namin sa praise. So kung ano yung isang Ano yung praise, praise namin? ay tipid sa time sa pag-practice. Nakakuha po tayo ng idea. Amen. Praise God po. Sa Unique, meron po bang Unique dito? Wala. Ano pa? BNE. Super highest praise. Ayaw ko ba talo ni Kuya Jess? Kuya Mon, ano po yung line-up niyo dito? Dahil lang po namin, meron kaming welcome song, tapos opening Bible, before the Bible reading, we have a song also. Tapos yung welcome, opening song, and two praise, two worship, and one offertory, and victory. The victory sometimes din, doon kinukuha Sa na rin. praise. Di ba? Iba-iba po yung styles ng ano natin, ng praise and worship. And nakakakuha din po tayo ng idea. May tanong po ako, Kuya Mon. Yung, di ba welcome song po kayo muna? Opo. Tapos opening? Pre-Bible Bible reading, tapos opening. Yes. Yung opening song niyo po ba, fast song or slow song? Depende po. Kanina yung opening song po namin is fast. Okay. Okay po. Sa amin po kasi, dahil ang first po naming song is opening, so slow song po siya, worship. And then, after ng prayer, welcome song, which is, syempre, alam naman malungkot yung meeting natin, di ba? Welcome na. So, fast song po. Okay. Sa anong church pa po yung hindi ko nabanggit? Sorry po. SGC. Yes. SG, Saved by Grace. First namin welcome sa congregation, and then welcome Holy Spirit, isa-isa, then praise, dalawa, tapos may kami worship na high worship daw. Ayaw din makatali ni Kuya. May highlights sila. Then yun minsan din yung yung victory na Yung victory niyo yung pinaka-highest, no? Hindi. Depende. Hindi yung offering song, then yung victory. Amen. Praise God. So, nasabi ko rin sa GSMCM, so hindi na po nila ulitin. Anong church pa po yung hindi ko nabanggit? Wala na po? Amen. So, ayun po, iba-iba po yung mga styles natin sa delivery po ng mga songs natin. Pero syempre po, iisa lang po yung ating minimithi po, di ba? To praise and worship the Lord Jesus in our songs of praises. Amen. So, ayun po, parang na-break na po natin yung katahimikan kasi parang medyo tahimik po na. Huwag na po kayo magalit kung late po ako kasi po yung mga anak ko natutulog, hindi ko naman po sorry na. Masyado yung mga tingin nila ate sa akin pagdating. Naturingan ka pa namang ikaw magtuturo, tapos late ka pa. Sorry na. Okay, number 3 po, taking care of our voice. Siyempre po, napaka-importante. Kung malat po ako, pasensya na po kasi ginamit po ako kanina ni Lord sa aming ministry. So, I'm so sorry. So, paano po ba tayo nag-iingat po sa ating mga boses? Aside po sa pagkain ng ice cream pag duty natin. Alam ko naman po na syempre stress out po tayo sa duty natin or sa trabaho. Minsan hindi po natin naiiwasan, no? Friday, Thursday pa lang, malat na po yung boses natin. Hindi pa tayo nakakapag-practice, malat na po yung boses natin. So, pwede po ba nating i-share kung ano po yung mga bagay na ginagawa po natin so that we can take care of our voices po? Sige po ate, since si ate po ay nakatingin sa akin, parang gusto niya tawagin ko siya. Anong name po ate? Patricia.
Patricia, Ate Patricia. Yung dati kasi gusto ko kasi kumanta din ng ano, kaso siya. Ang ginagawa ko nung dati, nagbumubong ko ng asin. Bubo? Ay, akala ko. Nagbumubong ng asin. Asin yung natakot ako kay ate kasi parang bubo ba or asin? Asin! Okay. Sa Save by Grace po, ano po yung mga preparations natin or ano po yung ginagawa natin to take care of our voices po? Kasi syempre po, yan po yung investment natin, di ba? To worship God. So kailangan po natin pag-ingatan kung ano po yung binigay sa atin ni Lord. Amen po? Hindi po tayo makikijamming dun sa Asian Taste pag Thursday night kasi Friday gagawin tayo ni Lord, di ba? Oh, tawa kayo, baka makita ko kayo sa Facebook, mga reels nyo, ha? Sige po, kuya. First God. Actually, ako, panggabi kasi yung trabaho ko, hindi ko talaga maiiwasan yung Magpuyat. nag-ano yung boses ko. But pag ako kasi naka-assign this week, pinaano ko, nag-prepare talaga ako na hindi ako inom ng ganito, malamig, o hindi ako kakain ng sweet. But yung sabi ko nga kasi panggabi ako, may times talaga na ano talaga yung boses ko Parang na pumipiyok po. Oo, pumipiyok po. But grace of God na ano naman din. Amen. Mahirap po talaga pag panggabi yung trabaho kasi mamamalat po talaga yung boses niyo pag yung tawag dito nagtrabaho ka ng gabi tapos gagamitin ka kinaumagahan or magpa-practice kayo tapos late na kayo natapos. Kaya nga po isang bagay din po na kailangan po nating pagtuunan ng pansin if possible lang naman po. No late practices before the Friday service. If possible. Kasi sa amin po, parang hindi din po applicable sa amin kasi gawa din po ng mga, syempre yung mga instrumentalist po namin, may mga trabaho din po and minsan late din po natatapos yung work nila. May mga sinusundo pa po. So kaya po late na din po nagsastart yung aming practice. But as much as possible po sana is iwasan po natin ang pag-practice po ng late before ng Friday service. Or we can move maybe our practice lang ng Wednesday, ganon, or Thursday afternoon, or kung kaya po ng schedule. Pero mahirap po kasi pag masyado nating sinistrain yung boses natin, especially pag nag-practice ng Thursday night, tapos mahihiyain pa po yung mga backup singers natin. Syempre tumutodo po yung yung worship leader. Amen. So lahat na po ng ng puwersa ng boses na ilabas na po ng Thursday night. So pagdating po ng Friday, wala nang boses yung worship leader. So kawawa naman si worship leader, di ba? So sa lahat din po ng mga backup singers po, medyo ibuka-buka din natin yung mga bunganga natin pag kumakanta po tayo. Huwag po tayong mahiya. Kasi pag hindi nyo po binubuka yung bunganga nyo when you are singing, hindi din po mamamaximize po yung capacity ng lungs natin na maglabas ng boses. Alam ka, let faith I lift my hands to believe again. Diba? Parang hindi po, kaya kailangan po i-open po natin yung ating mga bunganga when we are singing po. Amen? So yun po, we have to take care of our voice as much as possible. No practices po na late na masyado before ng service. Amen po? Huwag na po mag-J-Ko after ng practice. Ay, nako, nag-J-Ko pa after ng practice. Yan tayo. Amen. Number 4 po is our proper dress code. Marami po sa atin na minsan po, alam niyo po ba na when you are worship leading po, nasa harap po tayo, tinitignan po talaga tayo ng congregation. So we have to make sure po na yung mga damit po natin is presentable, not vulgar, not catchy to the eyes of the congregation. Amen po? Mas maganda po nga sana na may uniform po tayo mga music team para wala na pong pagandahan ng damit pag Friday, di ba? So sa amin po, if I may suggest, sa amin po sa GSMCM, marami na po kaming ganitong type ng polo shirt po na pinapatatakan na lang po namin, different colors po, para every Friday po, yung head namin sa music team po, mag-aano na lang ng ganitong, for example, this Friday, purple tayo, next Friday, pink tayo, ganun po. So, mura lang naman po yung like ito, may tatak dito, tapos may tatak din po sa likod. Ayan. So,
mura lang din po yung patatak po nung embroider po ng uniform. At least po, hindi na po tayo yung parang mga ngarag kung ano po yung susuotin nating damit every Friday po. Sa amin po, may schedule na po kami for the whole month kung ano po yung sa first, second, third, fourth Fridays po na mga color ng uniform po. At makakaano pa po tayo, at least mas maganda po tignan kung naka-uniform po kasi yung music team. Agree po ba tayo? Amen. Sa inyo po ba may mga uniform po kayo sa music team? Amen. Ay, wala po kayo? Not yet. Wala pa po. Sabihin natin kay Pastor Jules, ha? Amen. Suggest po Sermonan natin. namin. Amen. Praise God. So, ito po yung mga preparations po before worship leading po. Meron pong technical and meron pong spiritual. Now, what is a heart of a worship leader? Ano po ang motive natin kung bakit po tayo naging worship leader sa ating bahay panambahan? Ikaw ba, ate? Ate from Joshua, di ba? Ikaw kasi ang nakikita ko lagi dito eh. Bago, worship leader po or backup singers? Backup singer po. Ilang buwan na po kayo or ilang taon na po kayo nagba-backup? 2 months, bagong-bago, fresh pa si ate. So, nag-volunteer po ba kayo or tinap po kayo ng pastor nyo na pwede kang mag-backup or gano'n po? Yung una po tinap. Tapos Nagtuloy-tuloy na po. Amen. Praise God. Kayo po, kuya, backup singer po or audience na po? Ano po ba? Audience, sorry. Backup po or worship leader po? Backup po. Backup. Ilang buwan na po or years or 5 days? 3 months. 3 months? Ay, marami po pala tayong backup singers dito ng mga bago pa. Parang ako na natutuwa. Marami po. Pack up meron din. Okay. Yung iba po talaga wala pong experience, no? Amen. Ang tawag dito? So, dito po, though hindi, sabi nga po kanina ni Pastor Mike, this is just a crash course about worship leading po. But I pray po na meron po talaga tayong matutunan dito. Kahit nagjo-joke lang po ako dito. Marami po tayong matututunan dito, especially po sa ating pagpe-present ng ating sarili po when leading a worship, praise and worship po. Even kahit backup lang po tayo. Alam niyo po, ako po, nag-umpisa din po ako sa pagiging backup singer po sa church namin sa Iloilo. Sa church po namin sa Iloilo. I'm originally from Jesus is Lord Church po sa Pilipinas. JAL Iloilo po ako. Nag-umpisa po yung ate ko, siya po yung worship leader sa church namin. Then lagi po akong dinadala ng ate ko. Alam niyo po, pag na-expose po talaga kayo sa isang bagay po, i-invite po ng sarili niyo or nahahatak kayo doon. Di po ba? So hanggang sa lagi po akong sumasama sa ate ko hanggang sa nung una-una po tambourine dancer po talaga ako. Tambourine tapos sabi ko na, di ba? So tambourine dancer po talaga ako tapos napunta po ako sa music team na ginawa po akong backup. Matagal po akong nag-backup actually since nung high school po ako, nag-start po ako maging backup singer. Tapos, na-develop, syempre po, pag lagi po nating hinahasa yung talent natin for the Lord, magiging, hindi naman expert, pero mas magiging ma-uplift or may improve pa, yung ating talent sa pag-serve or sa pagiging worship leader natin. Hanggang sa dumating sa point na binigyan na po ako ng aming pastor ng mahalagang assignment to be a worship leader. Ang pinaka hindi ko po makalimutan, nung first time ko po talaga, sobrang kabado po talaga ako. Kasi andyan pa po yung mga senior na mga worship leaders namin na hindi, sana po nakatayo sila sa likod, no? Pero dito talaga sila sa harap. Parang nakapanel ka, parang nakarivalida. Opo. So, sobrang takot ko po. Pero ang prayer ko po talaga kay Lord, na Lord, hindi ko po isisik yung approval ng tao. Kasi we are singing not for the people. We are singing for the Lord. At ang audience po natin dito ay ang Panginoon. Amen po? Ang audience po natin ay si Lord, hindi po yung tao.
So at times po, when you are worship leading or even you're singing as a backup, pag nagkamali po tayo, okay lang po yan. Hindi naman po i-demerit ni Lord ang buhay mo doon, -1 day ka na kasi nagkamali ka. Hindi po. It takes more practice po para matuto po tayo at mag-improve po tayo sa ating worship leading po. Amen po? So ano po ba ang motive natin sa pagiging worship leader? Are you really prepared to lead the people into the throne of worship? Nung pinasok niyo po ang asosasyong ito, ano po yung nasa puso natin nung tinawag po tayo ng Panginoon sa music team? Yes, Nanay Donna? Ano po? Hindi. Actually po, nung in-enroll po ako ni One Flesh, hindi ko po alam talaga. Pero, nung sa church po kasi, I love singing. Amen. Especially para kay God. Parang a-uplift yung Tapos, hindi ko rin po maalala kung paano pa ako napasok na mag-back up. At, pero ang sabi ko, na pagtanto ko na, sabi ko, Lord, siguro will mo ito kasi halfway 50 na kami ng One Flesh. Sabi ko, kung ito ba yung paraan mo na magagamit mo ako kasi hindi lang, alam ko, hindi lang dito ang pagsiserve namin sa'yo. Maybe sa Pinas, magagamit ko ito. So, sige po Lord, kung ano na lang yung will mo, yun ang gagawin ko kasi lalo na sa One Flesh ko is nag-serve ko. At saka siya, yung kahit saan siya dadalhin kasi siya po ay naghahatid ng mensahe ng Panginoon. So, ang sabi ko, kung ito po yung way na para masuportahan ko yung aking One Flesh, I will go for it. Sabi ko ganun. Amen. Praise God po. So yun po, na-expose lang po si Nanay Donna sa music practices po natin. Sa namin po pala, hanggang sa nabigyan na po siya ng mic. It's your time to shine. Sabi ko sa kanya, it's your time to shine. So yun po, no, yung isa po sa mga, minsan, isa po sa mga bagay na nakapagbigay po ng assignment sa atin as worship leader and backup singers is na-motivate po tayo dun po sa environment natin. Amen po? Minsan po na after kasi sa amin po, every Thursday may intercessory prayer that afternoon practice na. Yung iba po minsan, nauupo lang doon, nakikisabay-sabay lang sa awit. Hanggang sa huli, naging backup singers na rin po sila. Amen po? You see how great and how awesome our God, kung paano niya po ginagamit yung mga circumstances, yung mga sitwasyon po, to turn na maging kagamit-gamit po ang ating talento para sa Kanya. Amen po? Amen. Amen. So, sabi dito sa... Ay, wala pa. Hindi ko nalagay, sorry. Sabi dito sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, let the Holy Spirit dwell in you. Dun sa Bible verse na yun. Our reliance on the Word of God is crucial to the transformation of our hearts and our minds. Siguro po sa una, parang napilitan na po tayo, no? Kasi hinatak tayo ng mga kasama natin. Mamaya ka na umuwi, kasi magpa-practice muna kami hanggang sa ano mo na sa sarili mo na, Lord, dinala mo ba ako dito para mag-serve sa'yo in music team? Amen po? Siguro sa una napilitan lang po tayo, pero once na tinawag na po tayo ng Panginoon, sabi ko kanina, there's no way to escape. Diba? Pag tayo'y tinawag ng Panginoon. Amen? Amen. At napaka-crucial po, napaka-importante po talaga ng role ng isang worship leader. Kasi tayo po yung magdadala sa tao into the throne of worship. Amen po? Tayo po yung mag-lead sa tao na para po mabigay po yung pinaka-highest po na praise sa ating Panginoon. Amen po? Pag naumpisahan nyo na po yung praise and worship po na sobrang liglig, siksik at umaapaw na po yung presensya ng Holy Spirit sa church or sa congregation, napakadali na po sa pastor ibigay ang mensahe. Amen po? Kasi bukas na po yung puso, bukas na yung espiritu ng mga tao to receive the Word of God. Amen po? Amen. So next po is how to improve our worship leading.
So ito po is more applicable po sa mga ginagamit na po talaga or yung mga nag-lead na po sa worship and even po sa mga matatagal na pong backup singers. And ito po ay magiging encouragement din po sa mga bagong rising stars sa ating ministry. Amen po? Amen. So first po is connect, the connection. Paano po magko-connect ang worship leader sa congregation? We have to open our eyes once in a while. Ito po yung napansin ko, even I myself is guilty about this one. When I'm doing, especially sa worship songs na po, mostly yung mata ko nakapikit, but I'm trying my best to open my eyes to make an eye contact sa congregation or sa audience natin. We have to reach out to those people, especially po yung mga taong nasa likuran. Amen po. We have to reach out at the back side to get their attention, even on the left and on the right. Kasi po, napansin ko po, pag during praise and worship, yung mga active lang, yung half lang ng congregation. 'Di ba? Minsan half lang ng congregation. Kasi yung pinaka-last na doon, parang nawawala. Napansin niyo po? Yeah, amen. Kasi kung ikaw ang worship leader na nakatayo dito, lahat kita mo. Amen? Buti na lang ngayon, may camera na tayo. Nakikita na yung kahit sa likuran, kaya nagiging conscious na din sila. Di ba? Amen? So we have to make a connection sa mga audience natin. We have to open our eyes